Kaugnayan ng pagpapahalaga at birtud. Gusto mo bang maging tunay na mabuting tao? Ano nga ba ang virtue? Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag at pagiging malakas. Virtud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nakikita ang pagbabago at pag-unlad sa kanyang paglaki. Ang mga ito ay dahil sa gawi o habit. Habit o gawi, galing sa salitang Latin na haber. Ito ay paulit-ulit na pagkilos at hindi mawawala sa isang iglap. Ito ay may permanenteng katangian at ito ang unang hakbang sa paglinang. Ayon kay Aristotle, kailangan gumawa ang tao ng makatarungang kilos dahil sa pamamagitan nito, magiging makaturungan ang tao. Ang virtud ay hindi lamang kinagawi ang kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katuwiran. Dalawang uri ng birtud. Intelektual at moral. Intelektual. Ang mga intelektual na birtud ay may kinalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawin ng kaalaman o habit of knowledge. 5 uri ng intelektual na birtud. Una, pag-unawa o understanding. Pangalawa, agham o science. Pangatlo, karunungan o wisdom. Pang-apat, maingat na paghusga o prudence. Panglima, sining o art. Unawa o understanding, ang pag-unawang pinakapangunahin sa lahat ng birtud na nakapagpapaunlad ng isip. Agham o science, ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Dalawang pamamaraan ng agham. Pilosopong pananaw, kaalaman sa mga bagay sa kanyang huling layunin o last cause o sa kanyang kabuuan. Scientificong pananaw, kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin, proximate cause o sa isang bahagi nito. Karunungan o wisdom. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Ito ang pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Maingat na paghusga o prudence. Ang maingat na paghusga, isang uri ng kaalaman ng layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Sining o art. Ang sining ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. Moral. Ang moral na virtud ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawin na nagpapabuti sa tao. 4 na uri ng moral na birtud. Una, katarungan o justice. Pangalawa, pagtitimpi o temperance o moderation. Pangatlo, katatagan o fortitude. Pang-apat, maingat na paghusga o prudence. Katarungan o justice. Isang virtud na gumagamit ng kilos loob upang ibigay sa tao na nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Pagtitimpi o temperance o moderation. Nabubuhay ang tao sa mapanuksong mundo. Kinakailangan ng malakas ang pagtitimpi o kontrol sa sarili. Katatagan o fortitude. Ito ay ang birtud na nagpapatatag at nagpapatibay sa tao na harapin ang kahit anumang pagsubok o panganib. Maingat na paghusga o prudence. Ito ay tinuturing na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga birtud ay dumadaan sa maingat na paghusga. Kahulugan ng pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay galing sa Latin valer na ibig sabihin ay maging matatag at malakas. Pag-iingat ng isang bagay o isang gamit. Ang pagpapahalaga ay ang pagbibigay importansya sa isang tao, bagay, hayop at iba pa. Ang pagpapalaga ay obheto ng ating intensyonal. Nadamdamin maunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama nito. 4 na katangian ng pagpapahalaga. Immutable at objective. Sumasaybayo o transcends. Nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. Lumilikha ng kung anong nararapat, ought to be, at kung ano ang dapat gawin, ought to do. Immutable at objective. Hindi nagbabago ang pagpapahalaga dahil ang mga ito ay may kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao. Sumasaibayo transcends ang pagpapahalaga ay maaaring para sa lahat o para sa sarili. Nagbibigay direksyon sa buhay ng tao. Ang pagpapahalaga ang nilalayong makamit ng isang tao sa pagsisikap na makamit ito. Ang kilos ng tao ay nahuhubog at magkakaroon ng direksyon sa tungo sa pag-abot ng kanyang pagpapahalaga. Lumilikha ng kung anong nararapat, ought to be, at kung ano ang dapat gawin, ought to do. Ang pagpapahalaga ang pundasyon ng mga obligasyon, paniniwala, mithiin, at saloobin. Created using Powtoon.